sabihin kanino man, kundi humayo ka, pakita ka sa saserdote at ihandog mo ang alay na ipinag-uutos ni Moises na bilang patotoo sa kanila. Amen. Purihin po ang Panginoon. So, manalangin po muna tayo. Hallelujah. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, our sovereign God, Lord, maraming salamat po. Thank you for your goodness, mercy, and love towards us, Panginoon. Salamat po sa oras na ito na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin, Panginoon, na mapakinggan po ang iyong salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa blessing na ipagkakaloob mo po ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Lord, humihingi po ako ng kapatawaran, Panginoon, sa nagdaang oras kung meron po akong nagawa, Panginoon. Sinisilip po ako sa aking karumihan, Panginoon, upang ako'y maging karapat-dapat sa iyo, Lord. Lord, salamat po sa privilege na magamit mo po ako na maging mouthpiece po ninyo, Panginoon. Ikaw po ang nagsasalita dito, Panginoon. Salamat po na ako lang po ang iyong ginagamit na mouthpiece, Panginoon. Lord, kayo po ang manguna sa aming pag-aaral, Panginoon. Alam po namin na kayo ang nasa kaligitnaan, Panginoon, ng iyong gawain. Patuloy niyo po kaming i-bless, Panginoon, sa iyong mga salita. At Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, kung ano man po ang iyong mensahe. Tulungan mo po kami na ito ay aming malakaran, Panginoon. Matandaan, hindi lamang marinig, kundi maisabuhay po ng bawat isa sa amin, Panginoon, ang iyong mensahe sa araw na ito. Help me, Lord. Tulungan po ako na ikaw lamang po ang maitaas sa gabing ito, Panginoon. Ikaw lang pupurihan, Panginoon. Maraming salamat, Lord, in Jesus' name. Amen. So, iyan po, mga kapatid, tayo'y nasa chapter 8 na po. Sa biyaya ng Panginoon, tayo nakakapagpatuloy sa kabila ng iba't iba nating oras, iba't ibang lugar, ang bawat isa sa atin, pero andito pa rin talaga yung pagpapala ng Panginoon. Hindi siya nagkukulang sa bawat isa sa atin, no? Na alam niya yung desire ng puso ng bawat isa na tayo yung mga anak ng Diyos, na kailangan na tayo ay nagpapalakasan na po through His Word, no? Sa pagjo-join po natin sa gawain niya. So, pagpurihin po ang Panginoon. At yun nga po, nasa Matthew 8 na po tayo, no? Natapos na po natin yung Matthew 7 na alam naman po natin na yung Matthew 5 to 7 is the Sermon of the Mount po, no? Yung Beatitudes ng Panginoong Jesus. Na yun nga, ngayon dito po makikita natin pagkatapos niya ng kanyang sermon, no? Siya ay na po dito, nagpagaling, no po. At dito sabi sa verse 1, sabi, ulitin ko lang, at nang siya'y bumaba mula sa bundok, ito po ay pagkatapos niyang mangaral, no po. Yun nga, sa Matthew 7 tayo. Kita natin ang Panginoong Jesus hindi man nagpahinga, no? Wala sa kanya ang rest, no? Sinundan siya ng lubhang maraming tao. Great multitudes followed him. So, balikan natin, bakit nga ba siya sinundan ng maraming tao? No, kasi dun sa Matthew 7, makikita natin dun sa verse sa baba, no? Yung 28, yung last week na topic natin. 28 to 29, di ba? Pagkatapos niyang mangaral, sabi din sa 28, at nangyari na nang matapos na ni Jesus ang mga salitang ito, ay nangatilihan ang mga karamihan sa kanyang aral. Ibig sabihin ng nangatilihan, yung kumbaga na talaga sila, no, sa doctrine ng Panginoon, namangha, no? Sabi sa verse 29, sapagkat sila ay kanyang tinuturoang tulad sa may kapamahalaan, no? Yung having authority, at hindi gaya ng sa kanilang mga iskriba,
yung pong nangangaral, yung mga ano po 'no, mga Pharisees, yung mga scribes na ano, sabi iba 'to na kumbaga ito nagtuturo ng may authority kasi yung mga eskriba, mga Pariseo, nagtuturo sila dahil dun sa katuruan na ibinigay po ni Melon. Moises, 'no. Pero si Jesus Christ, dahil siya ang Panginoon, dahil siya ang salita, 'no, tinuturo niya kung ano talaga ang kanyang kalooban, 'no, kaya purihin ng Panginoon. Kaya dito makikita Sabi natin sa'yo, kainin mo. pagdating sa Matthew 8, verse 1, talagang sinundan siya, 'no, ng maraming tao. Bumaba si Lord, 'no, pero nagsunuran sa kanya yung maraming, tao, 'no po. Tapos, sabi dun sa verse 2, sabi sa verse 2, "At narito lumapit sa kanya ang isang kaitungin at siya'y sinamba na nagsasabi, 'Panginoon, kung ibig mo ay maaaring malinis mo ako.'" 'No po. So, yung isang ketongin kung matatandaan po natin ano ba yung, kalalagayan, 'no, sa panahon nila kapag, mayroon kang ketong o yung ano, yung leprosy sa English, 'no. Kasi dito po sa Matthew 8:1-4, pinagaling ng Panginoong Hesus yung may leprosy, 'no, pinagaling niya. 'Pag binasa po natin ang Leviticus chapter 13, hindi ano lang po 'no, hindi kasi 'pag mahaba Papalitan yan. mo yung map head. Pero yung Oo, 1 to nito yun. 3, sabi dito, "At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, pagka ang sinumang tao ay nagkaroon sa balat ng kanyang laman ng pamamaga o langib o pantal na makintab at naging salot na ketong sa balat ng kanyang laman, ay dadalhin nga siya kay Aaron na saserdote o isa sa kanyang mga anak na saserdote, 'no? At titingnan ng saserdote ang tila salot na nasa balat ng kanyang laman. At kung, ang balahibo sa tila salot ay pumuti at makitang ang sugat ay malalim kaysa sa balat ng kanyang laman, ay salot na ketong nga. At siya'y mamasdan ng saserdote at ipakikilala siyang karumal-dumal o sa ano 'yan is unclean, 'no po. Na noon pong panahon ng, dun sa Old Testament sa panahon po nila, 'no, napaka-ano po kumbaga, kapag ikaw ay may sakit na ketong nung panahon na yun, ang tingin sa'yo talaga ng tao is marumi, 'no po. Na kumbaga hindi ka puwedeng, lumapit. Kaya nga ano sila, dun 'pag bumaba ka sa verse 46, yung Leviticus 13:45-46, 'pag, yung 'pag may isang ketong pupunitin niya yung ano, sabi dito, "At pupunitin ng may ketong na kinaroroonan ng salot ang kanyang mga suot." Ito ibig sabihin palatandaan na ikaw ay may ketong, 'no po. Sorry, nabubulol ako. Pupunitin yung kanyang suot at yung buhok niya at ang buhok ng kanyang ulo ay ilulugay at siya'y magtatakip ng kanyang nguso at maghihiyaw na ano, 'no, parang sabi, "Unclean, unclean, ako'y marumi, ako'y marumi." Gano'n po ang kalagayan 'no, nakakaawa kasi alam naman hindi pa po ako nakakita ng isang may ketong 'no, pero sabi nila parang ano daw 'to, kumbaga lalo na 'pag malala na para yung naaagnas, para daw zombie, 'no, na talagang naano yung talukap ng yung ano ng mata, 'no. Minsan, 'pag malala talaga parang naano na yung ilong, 'no. Sabi, para daw pong zombie. Yung gano'n ang itsura 'pag malala na. Tapos sabi sa verse 46, Leviticus 13:46, "Sa buong panahong siya'y karoonan ng salot ay magiging karumal-dumal
Siya'y karumal-dumal, siya'y tatahang bukod, sa labas ng kampamento malalagay ang kanyang tahanan. So, inaano po talaga sila 'no, kapag nakita o napatunayan 'no, kasi pinapa-check nga po ng, ah, utos din naman ito kay Moises 'no, sinabi ng Panginoon na dadalhin kay Aaron o sa sino mang saserdote yung kung ito nga ay isang ketong o hindi, iche-check po 'yan. Kapag napatunayan na ketong nga yung kanyang nasa balat, yung kanyang sakit, siya po itatapon 'no, kumbaga i-isolate siya, na ilalabas siya dun sa ano kasi nga, nakakahawa yun 'no po. At ang tingin talaga sa ano is, marumi 'no, hindi lang pisikal kundi pati dun sa ano nila, yun yung, marumi pa rin sila 'no po, ganun inilalarawan ang may ketong nun. So dito sa verse 2 lumapit po ang ketongin 'no, sa ating Panginoong Hesus. Makikita natin 'no, na pagkalapit nung ketongin anong ginawa niya, 'di ba, ah, nag nag-praise kaagad siya sa Panginoon, 'di ba? So makikita natin talaga yung faith nung ketongin. Kasi sabi niya, balikan natin, sabi niya, "At narito lumapit sa kanya ang isang ketongin at siya'y sinamba." 'No, na nagsasabi, "Panginoon, kung ibig mo ay maaaring malinis mo ako." Amen. So, ganito, kaano ang faith ng isang ketongin 'no, na naniniwala siya 'no, ang Panginoong Hesus ang makakatulong sa kanya para siya ay gumaling, 'no po. Ah, Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. So, sabi niya, hindi naparito ang anak upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, 'no? Na dito po na pinatunayan ng ating Panginoon, 'no, na talagang, ah, gusto niya maglingkod na po sa mga tao, 'no, at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami, 'no po. Iyon ang nakita po natin dito kung gaano talaga kabuti ang ating Panginoong Hesus. Kung gaano talaga siya, nagpakababa po na gusto niya paglingkuran niya, pagalingin ang may sakit, kung sino man ang nangangailangan 'no, um, ah, tulungan niya, 'no po. At, dito yung man with leprosy, nakita nga po natin na nag-worship siya sa ating Panginoong Hesus. Ah, Maaaring siya'y nagpatira pa 'no, na sinabi na, "Lord." Kumbaga makikita natin hindi siya nag-demand kaagad 'no, na sinabi na, "Pagalingin mo ako." Hindi gano'n ang approach niya. Hindi siya, kumbaga nag-ano siya, yung gumawa siya ng appeal 'no, na ang pagkakasabi niya, "If you are willing." Kung kung sa ibang ano, kung ibig mo 'no, yun ang sabi niya sa verse 2 na kumbaga anong lesson ang matututunan natin dun sa ketongin? Opo, siguro, sa akin lang 'no, dapat ganito ako, yung na ganito yung way ko na na dapat kong gawin to approach God 'no, kapag ako'y nananalangin. Kumbaga nandun yung ano, siyempre siya yung Lord 'no, nandun yung respect, alam natin, na kailangan niya talaga ng respect, 'di ba, bilang Panginoon, na kumbaga hindi tayo masyadong demanding 'no, sa paghingi sa kanya.
we should appeal to Him katulad ng ginawa ng isang ketongin na kumbaga yung bang we should ask kindly, politely, 'no, sa kanyang ano na, "Tulungan mo ako Lord," 'no, na kumbaga na willing tayo na kung ang answer ni Lord ay no, 'no, kung, hindi talaga, kung God's will, kung yes ang sagot niya, eh, mas okey. Ibig sabihin, kahit no ang sagot ni Lord sa atin 'no, sa ating mga prayer, patuloy pa rin po tayong, mag-pray sa kanya, magpuri 'no. Kasi nakita naman natin yung ketongin inuna nga niya yung praising, eh, 'di ba? Bago niya ano talagang, kasi alam niya na nananampalataya siya na ito ang Panginoon 'no. Bago niya bago siya, ah, mag-appeal nung kanyang hinihiling, nagpuri muna siya 'no, nag-ano siya, kumbaga bowed the knee 'no, na ito po puwede rin naman nating ano na dapat gano'n tayo. Kasi sa verse 3 makikita natin anong sabi ng Panginoong Hesus. Sabi sa verse 3, "At inunat niya ang kanyang kamay," 'no, ang Panginoong Hesus, "at siya'y hinipo na nagsasabi, 'Ibig ko, luminis ka,' 'no, at pagdakay nalinis ang kanyang ketong." So, sabi ni Lord, "I will." Sabi niya, "Ibig ko." Sabi niya kasi 'di ba sabi niya, "Kung ibig mo, Panginoon, maaaring malinis mo ako." So, sabi ni Lord, "Yes, ibig ko na malinis ka, gumaling ka." 'No po. Nakikita natin dito ang Panginoong Hesus na kumbaga willing siya 'no, na iyon ang kalooban niya na, pagalingin talaga ang leprosy. Kasi kung titingnan po natin 'no, kung pag-aaralan natin, ah, sa dami-dami ng tao at, ah, na sumusunod kasi great multitudes, eh, 'no, sa Panginoong Hesus, paano nakalapit sa kanya ang sangkatongin, 'di ba? Samantalang 'di ba pinagbabawal nga yung may ano, ah, yung may ketong, 'di ba? Bakit hindi walang sumaway sa kanya na mga disciple, 'no? Kasi makikita na po natin dito yung pagkilos talaga ng Panginoon, 'no? Nakalooban niya talaga yon na hinayaan niyang mangyari yon na makalapit sa kanya ang ketongin, 'no? Kahit na makikita natin dito, "Yes, I will," sabi ni Lord, na kumbaga inunat niya yung kanyang kamay, 'no? Maaaring hindi na niya inisip, ito pa 'no, lesson, hindi niya inisip na puwede siyang mahawa bilang tao, 'di ba? Wala siyang inisip na gano'n. Kasi nga yung sinabi niya sa Matthew 20:28, 'di ba? Yung purpose niya kaya siya naparito, hindi upang paglingkuran siya, kundi upang maglingkod at ano, so wala na siyang pakialam magkakaitong man halimbawa 'no, o ano man. Kasi sabi niya, "At ibigay ang kanyang buhay sa pangtubo sa marami." So, hindi na niya iniisip yon kung ano man, magkakaitong man, eh, ako nga, handa akong ialay ang aking buhay para sa'yo at para sa akin, 'no, sa ating lahat. So, napakabuti po ng ating Panginoon talaga, 'no. Dito nalalaman natin kung gaano siya kabuti sa lahat, 'no, kung, ano talaga yung mga sakripisyo na ginagawa ng ating Panginoon para lang, ah, ma-save tayo, 'no, ma-heal tayo. Kasi kung titingnan po natin, parang tayo rin 'tong ketongin, 'no, marumi, 'di ba, before. Ngayon, yes, patuloy tayong nire-restore ng Panginoon. Dito ni-restore niya ang ketongin. Kasi 'pag binasa mo sa Luke 5:12, yung sinabi tungkol sa ketongin, um, sabi dito,
And it came to pass when he was in a certain city, behold, a man full of leprosy. So, ibig sabihin talagang yung ano niya, punong-puno siya kasi dito sa Matthew hindi naman sinabi lang na may ketong eh. Pero pagdating kay Luke, inano niya talaga na punong-puno, no? Kumbaga eh, nandun na siya sa ano na talagang siguro, yung ketong niya is malala na. No, yung siguro yung parang naaagnas na kasi full of leprosy eh, sabi sa Luke eh, no? Na who seeing Jesus Analyze fell mo on ulit. his face and besought him, saying, Hmm. Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. Na yun din ang sinabi, kung ibig mo, Panginoon, ay maaaring linisin mo ako. No? So yun nga po, parang tayo po yun, di ba? Kasi itong ketongin, di ba nakakahawa? Sino mang lumapit sa kanya, mahahawa. Pero nung si Jesus Christ ang lumapit sa kanya, lahat na lumalapit kay Jesus Christ, lumilinis sa kanyang karumihan. Ano po? Katulad mo, katulad ko, na patuloy na nililinis ng ating Panginoong Kristo. So, nakita po natin dito, sinabi ng Panginoon, I will, kasi nakita niya yung faith. Na po? Nakita niya yung faith at yung humbleness, yung pagiging humble ng isang ketongin na kumbaga hindi siya demanding, mag-approach sa Panginoon na sinabi niya, kung ibig mo po, Lord, no, na malinis ako, no? At ayun nga, hindi lang dito yung physical ng ketongin ang nilinis ng Panginoon, kundi yung kanyang spiritual. Na po, sa buhay po natin, lesson, no? Alam po ng Panginoong Jesus kung ano ang best sa ating lahat, no? Pag po tayo ay nananalangin, di ba? Wag po nating isipin na kaya hindi nabibigay ng Panginoon na parang He is unable, na po. Hindi po ganon. Maaaring hindi binigay kasi it's not good for us. Na po. Kasi, di ba sabi niya sa James 1:17, every good gift and every perfect gift is from above, no? And cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Tandaan po natin ang bawat mabubuting kaloob at ang bawat uh, sakdal na kaloob ay buhat sa itaas. Na po, hindi binibigay ng Panginoon kasi maaaring Pakihawak. hindi ito makakabuti sa atin at hindi niya ito kalooban para sa atin. Na po, so isa pong lesson din yon, no, na kapag tayo ay nananalangin, no, huwag po nating isipin, Lord, bakit hindi mo binigay? Pinag-ayuno ko pa yan, ganyan-ganyan, no? Maraming tayong tinatanong sa Kanya, bakit Lord, ito lang naman hinihiling ko, hindi mo pa binigay. No po, tandaan natin, alam po ni Lord what is best for us. No? Huwag po tayong magdadamdam, no? Kasi ipapakita rin naman niya kung bakit hindi, no? Pwede rin naman, hindi lang niya kagad binibigay kasi nga hindi pa panahon, no? Hindi pa panahon. So, kung ano man po, no? Kung ano man po ang kalooban ni Lord, yun po ang ano natin, lagi nating ipapanalangin. Yes, hihingi tayo ng favor, pero lagi po nating isusunod, your will be done, kung ano po yung kalooban mo. Amen? Tapos dun sa verse 4, maiksi lamang po ang ating topic na sabi ni Lord, ni Jesus, huwag mong ipagsabi. Sandali, basahin natin.
At sinabi sa kanya Jesus, "Ingatan mong huwag sabihin kanino man, kundi humayo ka, pakita ka sa saserdote, at ihandog mo ang alay na ipinag-utos ni Moises na bilang patotoo sa kanila." So, sinabi niya, "Wag mong ipagsabi." 'No, bakit kaya sinabi 'yun ng Panginoong Hesukristo? Kasi dito sa Mark, sa salin po ni Mark 'no, Mark 1:44-45, basahin natin. Dali lang po. Sabi do'n, verse 44, "At sinabi sa kanya, ingatan mong huwag sabihin sa kanino mang tao ang anuman." So, yung ano ni Mark 'no, do'n sa kay Tongin, "Kundi yumaon ka at pakita ka sa saserdote at maghandog ka sa pagkalinis sa iyo ng mga bagay na ipinag-utos ni Moises na bilang isang patotoo sa kanila." 45, datapwat siya'y umalis at pinasimulang ipamalitang mainam. So, dun kay Matthew, hindi sinabi na ipinamalita ng kay Tongin 'no, pero pagdating dito kay Mark, sinabi na ipinamalita ng kay Tongin yung 'di ba sinabihan siya ni Jesus Christ, "Wag mo munang ipagsabi, pumunta ka lang sa saserdote, pa-check ka." Kasi isa din yun sa ano na kumbaga katunayan kung siya ay magaling na. Pero sinabi dito sa 45, umalis siya at nagpasimulang ipamalita ng mainam at ipahayag ang nangyari. Ano pa't hindi na makapasok ng hayag si Jesus sa bayan. So, pinagbilin yun ni Jesus Christ kasi nga alam niya na kapag nabalitaan ng mga tao yun, dudumugin siya uli, 'no? Na hindi kumbaga nag-uumpisa pa lang siya, eh, kumbaga makakasagabal yun sa purpose ng Panginoon, 'no? Kaya sinabihan niya yung kay Tongin na kaya dito 'di ba hindi na makapasok ng hayag si Jesus sa bayan, kundi saan siya dumuon siya sa labas sa mga dakong ilang at pinagsasadya nila siya mula sa lahat ng panig. So, inaabangan talaga siya. So, si Jesus Christ ang ginawa niya dun na lang siya sa ilang nag-ano 'no, kasi nga dun sa bayan talagang dahil binalita ng kay Tongin na kumbaga hindi naman natin kasi masisisi 'no, kumbaga kahit naman tayo yun. Ikaw halimbawa, magaling ka sa sakit mong malubha, cancer o ano man 'yan, siyempre ibabalita mo kung ano, kung sino, kung ano ba yung gamot na nagpapagaling sa'yo, 'di ba? Ipapamalita mo. Kasi nandun yung kumbaga yung joy, yung ano, halo-halo na 'yan, eh, 'no? And it has to. Pasasalamat na dahil And you only dito have sa to anong for 'to, naggumaling ako. Amen? So, kaya gano'n ang ginawa ni Ayun. Tongil. What is Kasi that? sabi ni Jesus Christ, pumunta ka lang sa ano, sa saserdote, 'yun ang utos sa kanya, maghandog ka 'no. Kasi nga magaling ka na kung ano yung sinulat ni Moises na dapat maghandog ka. Kasi sabi sa Leviticus 14, verse ano, 2 and 3, Nagre-record oo. ako. Sabi dun, ito ang magiging kautusan tungkol sa may ketong sa karawangan ng kanyang paglilinis. Siya'y dadalhin sa saserdote. So, iche-check uli siya, 'di ba nalinis na siya, kaya sabi ni Jesus Christ, bumalik ka sa saserdote kasi yun ang, kautusan talaga. Tapos sa verse 3, "At ang saserdote ay lalabas sa kampamento at titingnan ng saserdote at narito kung ang salot na ketong ay Hmm, gumaling sa may huwag mo ketong." ilagay dito So, kasi may sabaw iche-check anak. po 'Pag muna umandar ako, ng tatapon sa saserdote kotse natin. Naisip mo ba yung yun? ano, kung talaga bang siya'y gumaling. At dun nga po kung talagang siya'y magaling na, siya ay maghahandog po 'no ng hain na bilang pasasalamat po. So, iyon po ang ano natin today 'no, makikita natin kung gaano talaga ang Panginoong Hesus ay dito pinapakita na niya na, ah, nagpapagaling na siya, na po. Nung dun sa 5 to 7 siya ay nangangaral, dito po nag-uumpisa na po siya 'no, na ng pagpapagaling 'no. At yun nga ang una niyang pinagaling ay ang may ketong na po na kumbaga parang sa espirituwal po 'no, kung lalalim po tayo. Ah,
dati po tayong marumi, 'no? Lahat naman makasalanan, pero nung natagpuan natin ang gamot, 'no, ng Panginoong Hesus, tayo po ay kanyang lininis, 'no? Kung yung ketong, inuulit ko po, kung yung may ketong, kapag ang lumapit sa kanya ay mahahawa, sa atin po, 'no, kung ang tao ay lumapit sa isang may ketong, ay mahahawa. Pero kapag ang Panginoong Hesus lumapit sa iyo, 'no, sa iyong may ketong, hindi hindi walang kapangyarihan ang paghawa, kundi siya mismo sa pamamagitan niya, dahil siya ay malinis, ibibigay niya sa iyo, sa akin, yung kalinisan, 'no? Kung gaano kalinis ang Panginoon, yun din ang ipagkakaloob niya sa atin, sa bawat sumasampalataya sa ating Panginoon. So, salamat po, 'no, sa sa topic natin today. Yun lamang po ang natin, aral sa Matthew 8:1-4. Alam ko po marami pa po kayong idadagdag. So, manalangin po tayo. Ama naming Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa binaba mo pong mensahe sa oras na ito, Panginoon. Salamat po sa pagpapakita po ninyo ng kagalingan, Panginoon. Sa amin po, Panginoon, pinagpapasalamat po namin. At unti-unti niyo rin po kaming pinagagaling, Panginoon. Patuloy niyo po kaming nire-restore, Panginoon, sa aming sakit. Kaya't maraming salamat po, Panginoon, sa ibinibigay niyo pong paglilinis sa amin sa araw-araw. Panginoon, tulungan mo po kami na kami ay makapagpatuloy sa inyo, Panginoon. Kung ano man po ang aming mga natututunan, Panginoon, Lord, help us na malakaran po namin ang iyong kalooban. Tulungan mo po kami na makapagpatuloy sa pamamagitan ng iyong biyaya, Panginoon, na ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord. Thank you for your love, for your grace. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po, Ate Rose. Ayan. Lord to God.